So yun mga kabro, araw ng Sabado. Andito po ako ngayon sa kung saan nagkaroon ng barikada ang ating mga kababaryo dito sa Balubad, Angeles. So kumustahin natin sila ngayon sa araw na ito dahil good morning po mga kababayan, mga nagsubaybay dito sa channel ko. October 7, 2003, andito po ako ngayon sa kung saan nagkaroon ng barikada ang ating mga kababaryo dito sa barangay Balubad, Anunas, Angeles. Kumustahin natin sila ang kanilang status, kung ano na ang status dahil medyo yun nga, mula noong nagkaroon ng pag-umpisa ng demolition dito sa lugar, kaya nandito tayo para kumustahin ang kanilang status, kung ano na nga ba. So may mga mahigit 1 buwan nang nakalipas sa paunti-unting pagkakaroon ng demolish dito sa kanilang lugar. At makikita nyo rin pala na medyo lumayo ako doon sa barikada dahil mayroong music, baka hindi tayo masyadong marinig o makapiright tayo. So nakapagpaalam tayo sa admin sa gumawa ng Facebook page ng Balubad, Anunas, Angeles na kung pwede makapag-interview tayo, makapag-vlog tayo sa kanilang status ngayong araw na ito kung saan mahigit 1 buwan na pagkakaroon ng attempt ng demolition dito sa kanilang lugar. Hindi siya nakapag-reply sa atin ngayong araw na to na siya ang ating ma-interview, bagkos meron naman siyang pinagkakatiwalaan na yun makakausap natin. Dahil hindi nga tayo makapasok sa barikada o sasakyan, hindi nga tayo makapasok sa barikada. Kaya ang gagawin natin ngayon, iikot tayo, doon tayo dadaan sa highway, papasok tayo hanggang dito sa barikada, sa looban. Tara! Yo, good morning po mga taga-subaybay ng aking channel sa tungkol dito sa update na nakapag-upload ako sa aking channel dito sa Barangay Anunas sa Balubad. Ilang araw na ba? Mahigit 1 buwan na po, ano? Mula nung nag-start talaga itong demolition. Kasi ang huling update ko nung May 14, yung nauna sa Barangay Kuwayan bago po napunta tayo rito. Oo. So bilang respeto na rin po sa mga taga rito bago tayo pumasok, dahil nga may hinarang sila para na rin sa kanilang pensa. So nagpaalam tayo na kung pwede makapag-update ako, mag-vlog. Sarili naman ito vlog. Hindi ito gobyerno, kundi sarili po ito para lang sa mga nanonood sa akin, nakasubaybay tungkol dito. So kaya nagpaalam ako kung pwede mahingi ang kanilang sitwasyon, status, makumusta, kung kumusta na sila rito sa mahigit 1 buwan na pag-attempt ng demolition dito sa Barangay Balubad. So nandito po ako, ito nga, karap ko ang isang residente mismo na apektado. So tatanungin lang natin kung ano na ang kanilang status. So mula po mula pong nakapasok na talaga dito, bago sa Kawayan, nauna sa Kawayan, tapos pumasok na dito sa Balubad, kumusta na po ang inyong status? So, doon po kasi sa nila, doon sa order na demolition, nabigyan lang po sila hanggang nung October 9, which is kahapon po, yung last. Okay. Ngayon, meron po kasi kaming nababalitaan, tsaka syempre hindi po kami nagpapakampante. Kasi pag binuksan po namin to, ipapasok daw po sila. So, kami po, kahit umabot po hanggang New Year siguro dito, magbabantay po. So, kumusta naman po yung yung, di ba, nakarating na po kayo sa sumbungan ng bayan? O marami na po tayo napuntahan, nahingihan po ng tulong. Kumusta naman po? Ayun po, ginagawa naman po yung mga best po na sa sumbungan ng bayan. Actually, nagpa-receive na po sa Malacanang ng letter, pati po sa Senado. Ngayon pinag-aaralan na lang po, and then for na lang sila, i-open na lang po. Makahingi pa po kaya tayo ng hinihintay pa po namin. Actually, nag-text po sila sa amin. Meron na po mga party list and sa ibang ahensya din po na tutulong po sa amin para mabuksan po sa Senado. Kasi yun na nga po, dito kasi wala na po kaming malapitan. Wala na po tayong dito sa region and dito sa probinsya po natin. Ewan nga po namin bakit blackout media po kami.
Kung Yan nga po, napapansin niyo po, napapansin natin na kami-kami lang talaga nagbablog. Sila, meron na pong pumunta dito yung GMA News, yung Integrated News. Oo. In-interview po kami pero wala po lumabas. Wala po kami sinabi si Air, humingi pa po sila ng consent sa amin na Oo. ilalabas. Nung nagtanong na po kami, tinatawagan na po namin yung GMA Integrated News, wala na pong balita. So, napakalaking tao po yata ng ano po namin dito, ng kalaban po namin. Kasi mapamedya, blackout po kami. yun nga po, kung napapansin nyo po, ang tanging nagbibideo lang, sila mismo at saka wala nang ibang sumingit kundi ako at saka may iba-iba pa. Oo. Mga live na lang po yung Mga pag-asa live. namin. Yun na lang. Yung ano po, yung Central Luzon News Line, yun na lang po yung nakikinig din sa Oo. amin. Naghingi po ng update sa amin. Siya rin po yung nangangalampag. Si Karo G po, siya po yung tumutulong po sa amin ngayon na media. Pero yung sa mga national po, wala po kaming pag-asa. Oo, Ang parang tagal na po. Puro live na lang po yung pag-asa namin. Pero napaka-imposible pong hindi makarating sa taas to. Dahil sa laking issue nitong nangyayari po sa amin. Nakakapagtaka nga po, yung tumutok lang ng baril nakarating sa Senado, bakit kami na galing sa gobyerno tong lupa, pero di po kami pinapansin ba? Actually, kung talaga pong ano to, di po ba, mga farmers po talaga yung naano dito, naloko. Kasi inaward po ng gobyerno to. 1998. 1998. Opo. Bayad po sila lahat. Tapos ganyan po yung gagawin. Ang mismong DAR pa po yung siya pa po yung nagpadala ng sheriff dito para kuhanin. Yung mismong DAR na nagbigay po sa amin ng CLOA. Siya pa po ang nagpapatupad ng demolition. Gobyerno na po Yes mismo. po. No? Kumusta naman tayo yung mga apektado sa katulad nyo na ano? Ilan yung affected natin? Bali nasa 600 household yung nandito, and then nasa 2,000 families po. 2,000 families Yes, hindi pa po ang namin apektado. alam yung individual, pero nasa 2,000 families po affected. Mabalik ako, te. May inoffer ba na ano? Mula nung nagkaroon ng pagkakaalam nyo na Yun na nga po. na pinapaalis kayo dito, may inoffer ba sila na ano? Actually, yung PDC na nangyari, nagtanong yung mga tao, yung sinasabi nilang PDC. Opo. Hindi rin namin alam na PDC yon kasi ang sabi, ang pinilit sa amin is, ng PCUP is consultation. Consultation po, kaya ilan lang po yung pumunta. Doon kumpleto na po pala yung mga ahensya na hindi kami aware. Binigyan lang po kami ng 2-3 araw para pumunta po dun sa nung binigay yung sulat. Pero hindi kami aware na PDC na po yun kasi tinatanong po namin, sinabi po nila is consultation lang. Kasi nung time na yun, nandyan pa po yung lawyer nila, si Attorney Endona. Nagtanong po yung mga residente, sabi, PDC na po ba to? Pati si sheriff nandun po. Hindi po, consultation lang. Naka-live po yun. Napanood po ng maraming tao. Pero bigla na po kami na meron ng demolition. So, ibig sabihin pala, bigla. Yes Hindi po. mo na kinonsult mismong bawat residente na apektado. Kasi sir, kung PDC man yun, dapat may bargaining na nangyari ng time ng PDC. Kaso wala po eh. Walang sinabi na, 30,000, tapos kaso wala po, ni relocation, wala. Ngayon na lang po sila nag-o-offer. At nakalagay pa doon na magsa-self-demolish ka para sa mga urban poor, bibigyan ka doon ng 30,000. Sa truck lang po, kulang po yung 30,000 na yon. At saka hindi po illegal settler sa mga tao dito. May mga titulo po sila, mga CLOA owner. So, ibig sabihin pala, ang relocation na ibibigay sa inyo, inoffer lang nitong ano na. Wala po relokasyon. Ah, Hanggang wala ngayon talaga. wala po relokasyon. Wala 30,000 lang po para sa magsa-self-demolish ng bahay. Oh. Sa ano te, sa 2,000 na indigent na apektado, may katulad nito. May ano na ba? Ito sir kasi Self-demolish? sinabihan po ni sheriff na pag hindi kayo nag-self-demolish, babagbagin namin. Oo. Kaso naharang po namin dito. Okay, hindi natuloy. Kaya hindi na po natuloy. Pero wala po na na po yung tao dito naalis niya na po yung mga gamit niya eh.
Siyempre po, siya na yung susunod eh. Sinabihan naman ni Sheriff na ganun. Siyempre, sino pong hindi maano dun. Kaya Hanggang saan po aalisin itong 73 hectares? malaki po ito, sir. Meron pa po sa meron part sa proper, and then meron sa tabi ng mas malaki po. Malaki po. Pero yung ano po, yung mga house, mga kabahayan po, nasa 15 hectares lang po. 15 hectares ang After nun po, dun sa 73 kabahayan. hectares na yun, decided land na sa mga agrikultura na po. Oh. Tsaka napaka-productive pa po ng lupa. Bakit ganyan po na hindi po muna nila i-check? Alam po namin, may Supreme Court decision na daw. Pero meron naman pong ano yun, extension kung paano ipatupad. Kamukha po niyan, hindi naman po alam ng mga tao na yung mga farmers na ganun po. Siyempre, wala naman pong sapat na talino yung mga farmers noon. Na para, kasi ang alam nila, pag awarded ng gobyerno, kamukha niyan, under CARP law, pinirmahan po ng mga 3 presidente na nagdaan, ibig sabihin, di po ba galing sa Malacanang, siguradong sigurado po yan. Saka sinabihan po sila magbayad ng obligasyon. Nagbayad naman po yung mga tao. Ba't ngayon parang wala na po kwenta yung CARP law? So bali doon sa mga nagbayad, anong pinanghahawakan? Bakit nagkaroon ng ganito? Yun na nga po, meron po kasing mga full payment ang mga yun eh. At may mga original resibo pa, official receipt from Land Bank. And then hanggang ngayon po nagpapadala ang Land Bank ng mga sulat para sa obligasyon ng mga farmers na to na affected. Oo. Kaya ang nakakapagtaka lang po, kung sana 2008 pa may decision na, edi sana noon pa in-implement na para hindi na po napadami yung mga bahay dito Tinubuan na na ng bata. dahil nga po yung mga tatay namin, mga magulang po namin, dahil nga mga farmers, mga magulang namin, syempre alam po nila sa amin na po to. Kaya kami na po yung mga pinatira nila dito. Kaya kami po mga nagsipag-aral na dahil sa pagpa-farming nila. Oo. Nagpagawa na po kami ng mga bahay namin kasi alam namin na sa amin na po itong mga to kasi nagbabayad po kami ng mga obligasyon. Ang mukha po niyan, ano na po ng mga farmers to, kumbaga sila. Trinabaho po nila to. Tsaka hindi naman po illegal yung pagkuha. In-award po sa kanila. So, sino po naging biktima dito? Hindi po ba sila? Tapos ngayon kukunin na lang po dahil nga po meron daw programa yung ano. Malaking tao po kasi nasa likod nito pero do kahit alam po namin, isa po sa mga pumirma. Isa po sa mga pumirma sa mga CLOA na presidente. Buhay pa naman po kayo, baka pwede nyo po kaming tulungan dito. Yung nga po, panawagan na lang po. Kasi nakikita ko rin sa mga post nila, no, sa kanilang mga panawagan. Kasi nga po, ayan nga po, nasabi kanina ni ate na talagang yung pinaglalaban talaga nila sa pangyayari ngayon dito. Wala talagang malaking media talaga nagko-cover. Para lang sila na mismo ang lumapit sa gumawa ng paraan para lang matulungan. So sa konting kaparaanan itong channel ko kahit paano update lang po ito para naman sa iba, may share lang para makarating naman. Kasi ang pinaglalaban nila hindi na to ganun lang kadali kasi may higit 1 buwan na sa pag-attempt ng demolition. So ang kanilang pinaglalaban hanggang ngayon andito pa rin sila, nakatayo pa rin. So ang inaasahan na lang po natin yung mga hiningi niyong tulong sa taas. Kasi dito nga po, dito po sa government natin, nagsabi naman po si Mayor na kinakausap po niya yung Clark Hills. Kasi nga po, pakiusap po ni Mayor is huwag na po sanang galawin itong mga kabahayan, yung mga open lot po. Na lang po yung karapatan ng mga farmers kung talagang gusto po talaga nilang i-develop. Wala naman po pero yung mga kabahayan po sana, yun na lang iwan sa mga farmers. Tapos yung mga ibang lote po ng mga farmers, bibigay na lang po yung karapatan kung talagang ayaw nilang bitawan. Kasi ang dami pong affected dito mga anak na po talaga ng mga farmers at pamilya po. At saka may community na po kami dito. 3 simbahan na po yung nandito. 3 simbahan po na may school pa yung mga Kung masasakop pa ito? Opo, kung talagang development po para sa ikauunlad po ng
bansa po natin. Bakit di na lang pabayaan itong mga meron bahay? Yung mga walang bahay nga binibigyan. Bakit itong may mga bahay, Oo. naalisan ng mga bahay? Tama. Ba't di na lang po pabayaan yung ganun? Kasi okay naman po yung development para sa atin din po. Pero sana yung walang natatamaan. Na sana win-win pareho po na walang matamaan dito, open dito. Sana yung open sana po. Hindi yung porket gusto nyo ganito yung development, tatamaan nyo kahit na maayos yung mga ano dito. Napakahirap po kasi alam po namin na yung batas po natin, inaano po natin yun kumbaga, tawag dito, yung desisyon ay na-accept naman po yung sa batas na ginagalang po namin yung batas, pero alam po namin na may mga exemptions, and then sana po tingnan nyo po ulit, baka pwedeng i-reinvestigate nyo kung ano po yung nangyari, kasi alam nyo po mga maralita po talaga yung apektado dito. Alam po namin yung may mga pera, may kakayahan, kamukha po niyan. Tayo po ang Meron na po, ay tapos na po yung demolition order na in-approve po ng sa taas para mag-demolish dito. Pero hindi pa po sila tapos. Kasi magre-renew pa daw sila. So, nasan po yung hustisya doon? Hindi po ba? Isa pa po dyan. Isa pa po, kung talaga po, hindi po kami antay. Nag-ano lang po kami base sa naging sitwasyon po namin dito. Kung talaga po yung mga kapulisan, namamagitan, bakit pag nandyan si sheriff, doon lang po nila ina-assist? Kung talagang gusto po nila yung dapat sila po mismo, kahit wala yung sheriff, nandun po sila. Na namamagitan po dito. Hindi po yung pag nandyan lang siya lang po yung i-assist ninyo. Paano naman po kami mga maralita na walang kakayahan? Paano kung kami po yung inapi? Nasaan po sila? Pero ang sa akin dyan itong mga kapulisan natin, kaya sila nandyan para nga rin sa peace and order. Opo, peace and order po. Yun po yung Gigit na ano sila po namin. para hindi magkaroon ng anumang sakitan. Ganun po yun. Opo, alam po naman namin, sir, na yung sa mga kapulisan na sa peace and order po, namamagitan po sila. Oo. Pero ang request lang po sana namin, hindi lang yung pag nandyan lang po yung sheriff, nandun lang po sila. Huwag po ganon. Paano naman po kami kung kami po yung naapi? Nasaan po yung kasama namin dito, assistance namin? Wala po. Pag nandyan lang po si sheriff, dun lang po dumarating. Hindi naman po kami hindi naman po mga pasaway mga tao dito. Hindi naman po talaga mga tao dito. Yung nakikipag-away po talaga. Mabait naman po yung mga tao dito. Saan yung napapanood ko yung kamote? May kamote. Doon po, sa tabi ng simbahan. May simbahan pa to dito? Tatlo Sa taas? Tatlo po yung simbahan po. Ay, ibig sabihin 3 simbahan ang masasakop nitong kiniklim na 73 hectares. Napakalungkot lang po. So kaya po hindi po madali para sa kanila na kahit paano paglalaban nila, kasi kahit sino man, tahanan na natin ang mawala, maninibago na naman tayo uli. Yun, napakahirap. Dito na po kami nagkaisip Dito na po kami pinanganak Kasi narinig ko rin 30 years. Sino po naman yung isang na ang tagal na po namin dito, tapos bigla kang paaalisin na walang sapat na walang sapat na paliwanag, na alam po namin sa amin po itong mga lupa na ito kasi bayad na po kami. So magpaalam lang po ako so yun sa mga nanonood so gusto ko lang talagang ma-update sila, makumusta about dito, dahil maigit sa buwan na po ang kanilang paglalaban talaga para sa kanilang karapatan. So maganda siguro kung sana makita nyo kung anong klaseng mga kabahayan ang mga nandito na basta-basta na lang din mawala sa kanila. Kaya ramdam ko rin ang kanilang paglaban para sa kanilang karapatan bilang isang mamamayan o isang barangay. Dahil kahit ako, wala akong sariling bahay. Ang hirap.
hirap. Ang hirap kung gaano. Kasi nagkaroon ka na ng bahay eh. Naka-stable ka na ilang taon. Nagka-anak ka na, nagka-apo ka na. Tapos ganon-ganon ang nangyayari. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. Tapos araw-araw kailangan nandito sila magbabantay. Hindi na po kami nakakapagtrabaho. Dapat nagdi-day off din kayo. Day off si Sheriff eh. Hindi po pwede eh. Shout out kay Sheriff. Kagabi na nga lang po eh. Gusto Oo. na daw wasakin yung barikada po namin. Kagabi. Ang hirap po. Ayaw po namin magpakampante kasi pag nagpakampante kami, wala kaming bahay bukas. Yan po ang... So may kasiguruhan na ba tayo? Tina, ano? Mabigyan tayo ng yung makakarinig na nasa taas sa atin. Yun na nga po eh. Sana po makarating. Kasi base po sa mga nilalapitan namin, Mm-mm. napakadaling sabihin po kasi nung, may Supreme Court decision na po. Pero kayo lang po kasi yung may kapangyarihan para mapare-investiga kahit na alam po natin na may Supreme Court decision, hindi na po natin pwedeng pakialaman. Pero may Congress po tayo, may Senate po tayo, may Presidente po tayo na pwede po, may judicial powers para po ipabukas po itong ano po namin, itong kaso po namin kasi napakalaking kaso po nito at napakaraming apektado pong tao, hindi lang po isa, dalawa. Community na po kami dito. Kumbaga kami po na dito na pinanganak, dito na nagkaisip, nakapag-aral, nakapagtrabaho dahil po sa pagpa-farming ng mga magulang po namin. Tapos ngayon na nakatapos po kami, nakapagpagawa po kami ng bahay na pwede po namin ano po sa mga magulang namin na nagpagal sa farming. Ngayon tatanggalan niyo po sila ng karapatan. Samantalang kami po na dahil sa farming nakapag-aral po kami, kapag trabaho, nabigyan po namin sila kahit pa paano nakaginhawaan, kahit konting kaginhawaan lang po yung mga farmers. Ngayon po, aalisin niyo pa yung karapatan. Yung sino po ba yung kailangan po natin sa araw-araw 3 beses? Mga farmers po, sila po nagbibigay ng pagkain sa atin. Ba't ngayon pinapatay niyo po yung farming? Alam po namin napakaganda po ng development pero sana po tignan niyo po yung mga farmland na produktibo pa po. Itong 73 hectares po, 15 hectares lang po yung tenanted na bahay dahil nga po itong mga farmers ayaw na po nilang iwanan itong mga farm po nila. Dito na po kami tumira, dito na po mga anak nila, nandito na po kami. Ngayon aalisan niyo po sila ng karapatan. Napakapangit naman po yata ang tignan na from government. Itong lupa po na binigay niya na 1998 in-award niyo po. Tapos ngayon kayo rin po mismo kukuha na dahil. Napaka-imposible po na hindi nyo pinag-aralan bago nyo binigay sa mga farmers itong mga lupa na to. May ahensya po tayo ng gobyerno na talaga pong may kaalaman bago nyo po ibigay ito sa mga farmers. But ngayon napakadali po para sa inyo na desisyonan na i-cancel itong mga klowa na to. Pinag-aralan nyo po yan, sinurvey nyo kung talagang productive itong farmland na to. Kaya nga po in-award nyo sa kanila kasi nga po productive at nagpa-farming po sila at sila po yung nagpapagal. But ngayon dahil lamang po sa development, napakadaling bigyan ng desisyon. Samantalang kami po ng maralita na paulit-ulit, iba-iba po kami ng lawyer kasi nga po walang gustong humawak dahil nga po nga may Supreme Court decision. Pero napakadali lang po, Kongreso, Senado, pati po kay Presidente Bongbong, na may judicial powers po kayo para ipare-investigate. Di kung ano man po yung mangyari dun sa dulo, tatanggapin po namin. Pero sana buksan nyo po na walang karapatan na matatapakan dito, both parties. Alam po namin, napakaganda ng development, pero sana po itong mga farmers na nagpagal, na binigay po yung buong buhay nila sa farming, magkahustisya. Patas na hustisya lang po yung hinihingi po namin dito. Hindi po yung gusto po namin, basta karapatang pantao lang po na itong mga nagpagal ano man po ba? Kumbaga, yung karapatan po talaga nila isibigay para sa kanila.
Yun lang naman po ang hinihingi po namin. Off mo natin din. So yun mga kababayan, maraming salamat at napagbigyan nga tayo na makumusta sila rito sa kanilang sitwasyon mula nung nag-umpisa itong demolition dito sa Balubad, Barangay Anonas, Angeles. So nawa sana na maging mapayapa, maging peaceful ng ating mga kababayan dito sa barangay. Ayun, isingit ko na pala, idagdag ko. Kailan ba yun? Yung update ko tungkol dito sa barikada. Iyon po ay in-upload ko dahil pagbibigay lang kaalaman sa mga dumaraan dito na pansamantala, sarado ito para sa kanila. Hindi yung mag-comment kayo ng nakakasakit ng damdamin. Kung hindi nyo sila naintindihan, huwag na kayo mag-comment. Dahil hindi naman yung para magbigay kayo ng sakit ng loob para sa kanila. Nag-info lang po ako para hindi kayo maabala na pansamantala, sinasarado nila ang daan. Yun lang po, shout out sa'yo. Yan ang comment mo. Maraming salamat sa pag-comment mo. Shout out sa'yo, boss. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace. Bye-bye.